Standing from the Ecoland side, Bukana, of the bridge, mao na ni siya ang latest development. So pagkatapos ng mahabang mahigit 930 days, ay nakapag-connect na sila sa unang abutment area. Ito na yon yung first span sa unang pier niya na nakapag-connect na at nakapag-kumpleto na buong span at abot na dito sa abutment 1 ng Ecoland side ng Bukana Bridge. Yan, makikita natin yung Pier 1 at lingid sa lahat, ito pa ang pinakamagandang achievement niya, yung figures na yan. 421,768 man-hours, yung oras na ginugol. Yung oras na ginugol na walang nasayang at ito na nga ang latest development niya. Yun yung mapapanood mo, makikita mo kung dito ka naman sa Bukana side, yung sa Bukana trading side, sa abutment, may area ng abutment 2 at doon yung abutment 1. Ito yung sa side ng Ecoland Bukana. Yung kanina, yun yung sa papuntang Bukana Piapi na talaga yon, yung abutment 2 area. At dito makikita mo ang mga bagong developments. Yan yung unang kuha natin. Mapansin mo, makita mo na dako pa siya gahawang diha sa iyahang sumpay. Yung wala pa siya, hindi pa siya nakadikit. Pero ngayon ay as we speak, binuhusan na yung span na yan. So dalawang span na ang connected to the abutment ng Ecoland side ng Bukana Bridge. Yung makikita mo yung mga cables. Yung mga cables na yan made of heavy metal strands of wires. Yan yung kaya nagiging posible ang segmental. Yan naka-anchor siya. Yung cable na yan made of strong metal. Kaya siya tinatawag na segmental balance cantilever construction, balance cantilever construction, dahil yan isang magandang dahilan dyan ay itong mga cables. Yung kanyang paunti-unting dugtong sa pagbuhos ng simento o konkreto, yan ay nagawa dahil sa mga wires o cable wires. Ito yung yung abutment na tinatapos na ngayon. At meron tayong sasabihin tungkol dyan sa mga support pillars na yan, na mga maliliit. Maliliit na poste na tigtatatlo. Ito naman yung sa Pier 1 na nabuhusan na. So magkadikit na siya. Buong span na siya. Yung unang span niya na nagkadikit na dahil ayan yung mga metal formworks niya. Yun makikita mo sa unahan. Ito naman yung sa abutment 2 side na pinupurmahan na ng mga metal formworks para bubuhusan na rin ng konkreto at i-connect na rin yung tatlong span. Yung nakikita natin na connect na doon yun sa Ecoland side. Ayan yung yung navigating channel niya, saan dumadaan yung maliit na bangka, motorized bangka.
Hindi masyadong malalim yung paano yon, yung navigating channel na yon. Dito ulit tayo sa Ecoland side ng Bukana Bridge sa Abutment 1. At sa atin ngang nabanggit kanina ay nabuhusan na yung third span. Ito naman yung sinasabi kong support pillars na, yung tatlo na yan, maliliit na poste na yan. Anong nakikita mo dyan? Anong makikita mo dyan? Yan, yung pillars na yan, oh, yung maliliit, yan. Putol na siya. So, ibig sabihin, yung support pillars lang yan para magawa nila yung balance cantilever construction method. Support pillars lang siya. At ang isa pa siguro magandang dahilan kaya siya tatanggalin ay yung kanyang view, kasi nababarahan niya yung view ng main pillars, yung pinaka-piers talaga ng tulay. So, kaya natin masasabi na talagang malaki ang gastos ng tulay na ito. Kaya siya umaabot ng bilyon-bilyon dahil nga sa kanilang method of construction. Ayan, nakita mo yan, no? Yan. Kita mo yung gatla niya. At ito, comparatively, magkaiba ang construction method ng Bukana Bridge at saka itong sa tapos na tulay sa Talomo. Meron siyang nose, eh. Naka-cantilever din siya pero incremental launching method ito. Ito yung ILM bridge na dumating na galing Matina Aplaya hanggang Talomo. At ito nga ay fully operational na ngayon. At saka yan yung box girder niya, oh, napakalaki. Compared to Bukana Bridge, dito slimmer yung yung box girder bridge. Ito na, pero napakatibay nito. Alam mo kung bakit? Slimmer siya, ibig sabihin, yung kanyang self-weight ay hindi masyadong mabigat compared to the ILM Bridge of Matina. At ito ang masasabi ko na talagang napakatibay niya dahil ang tawag ko dito ay double barrel. Meron siyang sariling haligi sa gitna. Kaya napakatibay niya. So nahati yung 4 lanes na bridge niya sa yan. Hati yung 4 lanes niya dahil sa gitna meron siyang sariling haligi. Ito yung sa abutment side na unang nadikit na span. So Pier 1 to abutment ay for the first time in 930 days na trabaho yan. Ito yung kaya nagawa nila ang cantilever construction method dahil nga sa cables. So every segment niyan, nakahang na yan sa cables kaya matibay siya. Kaya cantilever nga eh. Wala pang haligi, nagagawa na yung trabaho dahil may mga cables. At saka iba pa yung support piers niya, yung mga support pillars niya na tinatanggal na nga nila ngayon. Yan ay yung pangalawa hanggang 3 span na nakadikit na rin at nabuhusan na. Ayan yung naglalaki ang metal formworks niya. Oh. Dati ganito yan, ganito ang itsura niya, no? Yan. Mga ilang buwan na rin yan nakaraan. Wala pa siya, malayo pa ang agwat ng span. At ito na nga ngayon, nakadikit na siya sa 2 hanggang 3 span. 6 na span ito eh. 430 meters nga ang tulay mismo. Ito yung isa pang view, yung latest na kuha natin dito sa Ecoland side ng Bukana Bridge. Yan na.
Yan yung kitang-kita mo yung mga tower crane niya. Yan yung isa sa ang dahilan kung bakit napakabilis ng trabahong ito. Yang construction method na yan na hindi mo makikita sa ibang bridge construction dito sa Mindanao. Yan yung hindi malalim yung navigating channel na yan na dinaanan ng maliit na bangka. Yung nasa gitna ang malalim. Yung gitna nito ang mas malalim na navigating channel. Ito yung dati niya, several months ago. Wala pa, hindi pa na-span ng road decking. Hanggang years lang yung trabaho muna. Pero nakikita natin yung pinagkaiba at masasabi mo rin na napakabilis ng trabaho nila. Yan yung nakatindig yung isang crane tower sa gitna ng pier ng tulay. Ito na yung latest na kuha natin sa Ecoland side ng Bukana Bridge. Para meron tayong comparison. At dito nga sa ilalim, yan yung mga support pillars niya sa balance cantilever construction method na tatanggalin na. Saka yung mga movable cranes na napakalaking tulong din sa pagpapabilis ng trabaho. Yan hindi na siya nakadikit. Na-asitila na yung bakal na konektado sa road deck niyan. Kasi nga, tatanggalin siya para yung makita na lang yung ganda at disenyo ng magandang main piers niya na konektado yan, napakalalim na pile foundations niya. Kaya meron siyang pylon. Ito naman ang makikita sa upper view niya, yung abutment.